Magandang araw kaibigan. Ang ating pagkukwentuhan sa oras na ito ay ang pelikulang Luca na pinalabas sa taong 2021, halina't atin ang simulan. Si Luca Paguro ay isang preteen si monster na naninirahan sa baybayin ng Italyano na lungsod ng Porto Rosso na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagpapastol ng isang paaralan ng isda. Ang kanyang mga magulang, sina Daniela at Lorenzo, ay naghihigpit sa kanya na lumabas dahil sa takot, ngunit ang paggawa ng parehong bagay araw-araw ay nagtatapos sa pag-iinip kay Luca. Isang araw, habang nag-aalinlangan kung pupunta o hindi sa ibabaw, nakilala ni Luca ang isa pang batang halimaw sa dagat na nagngangalang Alberto Scorfano. Maraming beses nang nasa lupa si Alberto at may pinagtataguan sa isang isla malapit sa Porto Rosso kung saan sinasabi niyang nakatira siya sa kanyang ama. Nakikiusap siya kay Luca na sundan siya doon. Nag-aatubili, sumunod si Luca at nag-transform sila bilang mga tao sa tuyong lupa at pumunta sa hideout ni Alberto. Nakahanap si Luca ng poster sa hideout na nagpapakita ng isang Vespa, isang Italian scooter, at hindi nagtagal ay nagpasya silang gumawa ng sarili nila mula sa simula. Sa lahat ng oras, sinisikap ni Luca na ilihim sa kanyang mga magulang ang kanyang double life na ngayon at ang lola lang niya ang pinapansin at inilihim ito. Di nagtagal, natuklasan ni Lorenzo at Danielo kung ano ang ginagawa ni Luca at nagpasya na upang mapanatili ang kaligtasan ni Luca, dapat siyang ipadala sa mas malalim na karagatan upang manirahan kasama ang kapatid ni Lorenzo na si Hugo. Nataranta, tumakbo si Luca palayo sa lungsod ng Porto Rosso kasama si Alberto. Doon, nalaman nila ang lokal na maton at umuulit na kampyon ng Porto Rosso Cup Race, si Ercole Visconti. Habang si Ercole ay malapit ng isawsaw ang ulo ni Luca sa isang fountain na maglalantad sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang halimaw sa dagat, siya ay nailigtas ng isang batang babae na nagngangalang Julia Marcovaldo. Dinala ni Julia sina Luca at Alberto sa kanyang bahay kung saan siya nakatira tuwing tag-araw kasama ang kanyang isang kamay na ama na si Massimo, isang dalubhasang mangangaso ng isda na gustong pumatay ng isang halimaw sa dagat. Samantala, hindi mahanap ni Daniela at Lorenzo si Luca kahit saan, kaya nagpasya silang umakyat sa ibabaw upang hanapin siya. Sinimulan nilang buhusan ng tubig ang lahat ng lalaki doon sa pagtatangkang hanapin si Luca. Nagpasya sina Luca, Alberto at Julia na pumasok sa Porto Rosso Cup Triathlon ng magkasama sa pag-asang manalo ng pera para makabili ng Vespa. Ang triathlon ay binubuo ng 3 karera, swimming laps, pagkain ng pasta, at pagbibisikleta sa buong bayan. Ang bawat bata ay nagpasya na gawin ang isang individual na gawain, si Julia ay nagsimulang lumangoy, si Alberto ay kumakain ng pasta, at si Luca ay sumakay ng bisikleta pagkatapos malaman kung paano. Sa paglipas ng panahon, si Ercole ay nagsimulang maging kainahinala sa mga lalaki, at sina Luca at Julia ay nagsimulang maging mas malapit sa isa't isa. Nang magsalita si Julia tungkol sa pag-aaral sa ibang bahagi ng Italia kung saan ginugugol niya ang natitirang bahagi ng taon, nagkaroon ng interes si Luca dito. Naiinggit si Alberto sa lumalagong pagkakaibigan nina Luca at Julia. Pagkatapos ng pagtatalo, inihayag ni Alberto ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang halimaw sa dagat kay Julia. Hindi ganoon ang ginawa ni Luca at sa halip ay natakot kay Alberto, iniwan si Alberto upang umatras sa kanyang pinagtatagwan na naramdamang pinagtaksilen. Bumalik sa bahay ni Julia, binuhusan ni Julia ng tubig si Luca na inilantad siya bilang isang halimaw sa dagat. Pinaalis siya ni Julia at nag-aalala na baka may makasakit kay Luca kapag natuklasan ang tunay niyang pagkatao. Natagpuan ni Luca si Alberto sa kanyang tagwan na nagtatampo. Matapos tanungin ni Luca si Alberto tungkol sa mga marka ng tali sa dingding, ipinahayag ni Alberto na ginawa niya ang mga marka sa pagbibilang ng mga araw mula nang iwan siya ng kanyang ama doon mag-isa. Galit pa rin si Alberto kay Luca at ayaw na niyang maging bahagi ng triathlon, ngunit nagpasya pa rin si Luca na pumasok kasama si Julia. Sa araw ng triathlon, dumating sina Luca at Julia na wala si Alberto. Matapos matagumpay na makumplito ang unang 2 hamon, papasok sila sa yugto ng pagbibisikleta. Umuulan at sinubukang iwasan ni Luca na maging isang halimaw sa dagat sa pamamagitan ng paghinto ng kanyang bisikleta sa ilalim ng isang awning. Dumating si Alberto sa pinangyarihan na may dalang payong para tulungan si Luca, ngunit siya ay nabasa at nabagong anyo bilang isang halimaw sa dagat. Naghagis ng lambat si Ercole, nahuli siya. Nanganganib na malantad ang kanyang lihim, tumakbo si Luca sa ulan upang iligtas ang kanyang kaibigan. Pinalaya niya si Alberto ngunit nabago rin. Sinubukan ni Julia na pigilan si Ercole sa pananakit sa kanila ngunit sa huli ay siya mismo ang nasaktan. Binuhat siya nina Luca at Alberto pabalik sa bayan. Pagdating nila doon, sinubukan ni Ercole na patayin si Luca gamit ang isang sibat, ngunit inilagay ni Luca ang bully sa kanyang lugar. Nakikita ng lahat sa bayan ng Porto Rosso na hindi naman talaga masama ang mga halimaw sa dagat, lalo na si Massimo na nagpapasalamat sa mga lalaki sa pagtulong sa kanyang anak na babae.
Si Luca ay muling nakasama ng kanyang mga magulang at sila ay nagdiwang sa bahay ni Julia. Nang maglaon, isiniwalat ni Alberto na ibinenta niya ang Vespa na binili nila gamit ang premium pera upang makabili ng tiket sa tren para kay Luca na pumasok sa paaralan kasama si Julia. Ang pamilya ni Luca, sina Massimo at Alberto na nagpasyang manatili sa Porto Rosso ay nakikitang lahat sina Luca at Julia sa istasyon ng tren. Kumaway si Luca sa kanila at muling naging halimaw sa dagat habang ang tren ay lumalayo sa ulan. Kung iyong nagustuhan ang pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po.